Kinagabihan nga ay naghanda si Aling Rowena ng inuman para sa kanilang mga bisita. Ayon na rin sa utos ng kanyang among pulis na si Ali. Nakaset up iyon sa may sala. 2 litro na hard na alak, 1 pitsil na juice, naka-slice na bite-size na liempo, french fries, kikiam, fish fillet at sisig. Iyon ang mga nakahain sa lamesa. Tila kumislap naman ang mga mata ng 2 manginginom sa kanilang nakitang alak. Samantala si Dante ay ang mga masasarap na pulutan naman ang kanyang naging target lang. Maya-maya pa ay binigyan na sila ni Aling Rowena ng tagdadalawang baso. Sabi naman ni Dante, "Para saan po ito?" "Di para sa alak. Kanya-kanyang baso ang style ng inuman na gusto ni Ali. Ayaw niya ng iisang baso para sa lahat. Dahil doon daw madalas makadampot ng sakit. At kapag sa mga inuman sa labas naman, doon rin daw madalas nagaganap ang panlalason. Dahil pwedeng doon itaktak ang lason sa basong tagayan. Kaya dapat kanya-kanya ng baso talaga para safe. Heto naman ang tag-iisang platito at tinidor para sa inyong pulutan. Para hindi rin kayo nagsasalo sa iisang tinidor sa pulutan nyo." Sabi naman ng dalagang si Tia, "Nice naman. Pang-professional talagang style ni Sir Ali ah. Iwas hawaan ng sakit at panlalason." Masayang wika ng dalaga at agad nang kumuha ng french fries, fish fillet at sisig sa kanyang platito. Tapos naglagay na rin ng kalahating alak sa baso niya. Tapos sa ikalawang baso naman ay juice. Sabi naman ni Dante, "Umiinom ka?" "Oo, bakit ka nagtataka? Anong tingin mo sa akin? Minor de edad? Tsaka, legal sa family namin ang alak. Dahil madalas kaming may mga gatherings. Bakit ikaw? Hindi ka umiinom ng alak?" "Hindi ko pa nasubukan eh." Tinapik naman ni Mang Nasi si Dante sa balikat. "Naku bata, dinaig ka pa pala nitong si Tia. Kita mo nga oh. Siya pa ang pinakaunang nagtagay. Halatang sanay sa mga social gathering." "Mang Nasi naman eh. Parang hindi mo alam ang kwento ng buhay ko. Masyado kaming mahirap sa bundok. Tapos noong naroon ako kina Tia Josie, ay nakafocus lang ako sa pag-aaral, paggawa ng mga gawaing bahay, at pag-iensayo para lumaban. Kaya hindi ko pa talaga nasusubukang uminom ng alak." Sabi naman ng dalagang si Tia, "Huwag kang mag-alala. Ako ang magiging mentor mo pagdating sa inuman. Simulan mo sa pagkuha ng pulutan na gusto mo. Tapos, iyon ang pangdepensa mo sa pait ng alak. Saka ka kumuha ng 1/4 na baso ng alak. Sumubok ka muna ng 1 liempo at nguyain ng dahan-dahan. Saka mo higupan ng suka na manghang. Ang tendency niyan ay maghahanap ang dila mo ng pantanggal ng anghang. Saka mo lunukin ang karne at isunod ang alak. Huwag mong ibabad sa bibig mo ang alak. Tuloy-tuloy lang sa paglunok. Tapos, ibuga mo ang hangin na naipon sa bibig mo dahil iyon ang singaw ng alak. Kapag naipalabas mo na iyon, saka mo pasundan ng kaunting juice. Pampawala naman ang pait ng alak sa bibig mo at sa dila." Natawan naman si Mang Nasi at Mang Maeng. Sabi pa ni Mang Maeng, "Iba talaga magbigay ng instruction ng isang nurse. Pang-professional din talaga. Kung sa mga lasinggero kasi, sasabihin lang na inumin mo yan. Huwag kang aarte-arte para kang hindi lalaki. Basta ito ang tatandaan mo. Ang alak habang tumatagal ang inuman ay lalong sumasarap." "Haha, tama ka talaga kuya. Ganyan din ang sabi sa akin ng mga kaibigan ko noong nag-aaral pa lang ako ng elementarya eh." "Langya ka Nasi. Elementarya ka pa lang, umiinom ka na pala." "Oo kuya. Alam mo namang puro anak ng lasinggero mga kapitbahay natin dati, di ba? Kaya sila ang palagi nag-aaya sa akin. Hanggang sa nasanay na akong uminom." Habang masayang nagkikwentuhan ang apat, ay bumaba na ang mag-anak na sina Ali,
asawang si Cindy at anak na si Julia. "Oh, mukhang masarap na ang kwentuhan nyo dyan ah," wika ni Ali. "Haha, oo nga Ali. Kasi pare-pareho kaming nagulat dahil hindi pa pala nakakasubok uminom ng alak itong si Dante. Kaya heto, tinuturuan siya ngayon ni Tia kung paano ang tamang paraan ng pagsisimulang mag-aral ng pag-inom." "Ah, talaga? Nakakagulat nga yan. 18 taong gulang ka na yata, pero hindi pa nababahiran ng bisyo ang bunganga mo." "Opo, Kuya Ali, totoo po yan. Magmula kasi noong malipol ng mga rebelding aswang ang buong pamilya ko, ay wala na akong ibang ginawa kundi ang palakasin ang katawan ko at mag-ensayo araw-araw para paghandaan ang paghihiganti ko. Kaya wala akong oras para magsaya." Nagsalita naman ang dalagang si Julia. "Hala, ang saklap naman pala ng kasaysayan ng buhay mo. Ayos lang ba kung dito tayo sa kabilang lamesa? Dito tayo nila Mami at ni Nurse Tia para may iba tayong topic na mapag-uusapan. Sigurado kasi mamaya niyan, malalim na ang usapan na pag-uusapan nila Daddy. Hindi na kami makakasabay para makilala ka rin namin." Wika ng dalaga habang titig na titig sa mga mata ni Dante. Sabi naman ni Mang Maing, "Oo nga Dante, tama si Julia. Doon ka na sa kabilang lamesa. Kasi may pag-uusapan kami ni Ali. At alam mo na rin naman ang ikikwento ko sa kanya. Kaya hindi mo na kailangan marinig. Ikaw rin Tia, doon ka na sa kabilang lamesa." Wika ni Mang Maing dahil nakita niyang lumungkot ang mukha ng dalaga. Makikita kasi sa titig at pananalita ng dalagang si Julia na may interes ito kay Dante. "Okay po." Magalang na sagot ni Dante at lumipat na sa kabilang lamesa. Tinulungan pa siya ng dalaga na dalhin roon ang platito at mga baso niya. Sa kabilang lamesa ay napapagintaan si Dante nila Julia at Nurse Tia. Sa kaliwang bahagi naman ni Tia ay si Cindy at katabi nito ang asawang si Ali. Saka na si Mang Ignacio at Mang Maing. Nagsimulang magkwento si Dante ng kanyang buhay simula noong bata pa siya at ang mga karanasan nila kapag may dumarating na mga rebelde at kailangan nilang itago ang ate niya para hindi ito malapastangan ng mga rebelde hanggang sa dumating ang panahon ng trahedya kung saan ang nanay at ate niya ay nilapastangan at pinatay talaga ng mga rebeldeng iyon. Pare-parehong tumutulo ang luha ng mga kababaihan habang nakikinig sa kwento ni Dante. Ramdam nila ang pighati sa boses nito habang nagkikwento. Sa kabilang lamesa naman ay seryosong nagkikwento si Mang Maing kay Ali tungkol naman sa naging lakad nila sa mga kumitan na mga tungaaw rin. "Maraming salamat Mang Maing. Kung hindi dahil sa inyo, ay siguradong maraming mabibiktima ang mga iyon rito. Lalo at ang dami pala nila. Dumaan ba kayo kay Kuya George? May minamanmanan din kaming negosyanteng aswang dito eh." "Oo, naikwento niya rin iyon sa akin. Nagbigay rin siya sa amin ng mga larawan. Kaya bukas, sisimulan namin na pasyalan ang lugar ng negosyanteng iyon. Mamamasyal din sina Dante at Tia bukas para abangan kung magpapakalat-kalat din ba sa paligid ang mga tauhan noon. Gagawin kong pain ang dalawang ito. Hindi sila pagkakamalang manunugis ng aswang dahil parehong bata pa." "Sigurado kayo dyan Mang Maing? Baka naman malagay sa alanganin ang dalawang ito." "Nako, hindi yan. Unang-una, hapon lang naman sila maglilibot para lang makita sila ng mga iyon. Tapos sa kinagabihan ay ako mismo ang magbabantay sa dalawa. Para kung sakaling may dumukot sa kanila ay mababantayan ko rin." "Okay po, maraming salamat. Gusto ko rin sanang sumama dyan eh. Kaso hindi magandang ideya dahil unang-una kilala ako rito bilang isang pulis. Malamang mangingilag ang mga iyon kapag namataan ako sa lugar. Pangalawa, may duty rin ako bukas eh. At hindi ko alam kung hanggang anong oras yun. Baka gabi na masyado ang out ko.
Huwag kang mag-alala, Ali. Kaya na namin ito. Magtiwala ka kay Dante. Ilang taon na yan nagsasanay para pumatay ng aswang. Kaya nga, kahit marami ang aswang na pumapalibot sa kanya kanina, pinaglalaruan niya lang. Noong bandang huli nga ay binitawan ng loko ang hawak niyang itak at ginamitan ng malalakas na suntok at pangmalakas ang sipa. Kaya nabalian rin ang buto sa leeg ang mga aswang na natira. Talaga ba bang Maing? Ganoon kalakas bumira ng sipa itong si Dante? Oo, kasi 1 taon na rin yata na nag-iinsayo siya sa kanyang mga kakaibang galaw sa laban. Kaya nga, hindi ako tumulong sa laban kanina. Nakaupo lang ako at nanonood. Para lang ako nanonood ng pelikula sa telebisyon eh. Grabe pala Mang Maing, no? Mukhang sagad sa buto ang galit ni Dante sa mga aswang na pumatay sa kanyang pamilya. Kaya pinagbubuti niya talaga ang pag-iensayo. Oo, tama ka dyan, Ali. Sa ilang linggo niyang pamamalagi sa akin, kahit maghapon na siyang bugbog sarado sa training namin, nagpapatuloy pa rin siya mag-ensayo hanggang sa lumubog ang araw. Tapos sa kinagabihan, matapos naming kumain, ay magpapahinga lang yan ng 2 oras. Mag-iensayo na naman mag-isa. Minsan nga nakakatulugan ko na lang siya na nag-iensayo pa rin. Kawawa pala ang batang ito, no? Ilang taon na mula nung mamatay ang kanyang buong pamilya. Pero mukhang sariwa pa rin sa kanya ang sakit. At iyon ang nagiging apoy sa puso niya para magpatuloy sa kanyang layunin na maghiganti. Tugon naman ang pulis na si Ali. Nagpatuloy pa nga ang kanilang inuman at kwentuhan habang malakas ang pagbuhos ng ulan sa labas. Noong sumapit ang 11:00, ay natapos na rin sila sa kanilang inuman at nagsiakyat na sa silid ang mag-asawa. Sabi naman ng anak na si Julia sa binata, "Dante, good night ha. Huwag mo masyadong isipin ang nakaraan. Makakamit mo rin ang hustisya balang araw." Tumangulang si Dante. Nakita niya namang nasa kabilang dulo si Tia, nakatingin sa kanya at may bahid na pagsiselos ang mga mata nito. Hindi na lang din iyon pinansin ni Dante at pumasok na sa kwarto na kanyang tutulugan. Kinabukasan, pasado 8:00, noong sila ay magising. Pagkalabas nila ng silid, ay agad silang sinalubong ng mabangong samyo ng sinangag na kanin na maraming bawang at tostado ang pagkakagisa, kasabay ng kaping barako na bumabalot ang amoy sa buong bahay. "Ang bango ng kape!" Uwi ka ni Mang Nasi. "Nagutom ako bigla," sagot naman ni Dante. Kaya naglakad na sila patungo sa kusina. Naabutan nilang naroon sa kusina sila Cindy, Julia at ang katulong na si Aling Rowena. "Hi Dante, good morning!" Bati ni Julia. Nahiya naman si Dante dahil nakita niyang nakatitig rin sa kanya ang nanay noon na si Cindy. Good morning din sa inyong lahat. Ang aga nyo namang gumising ah." "Hindi naman. Tinanghali lang kayong gumising, kaya nagmukhang maaga ang gising namin. Wala na nga si Daddy eh. Kanina pa umalis para pumasok sa trabaho." Ganun ba? "Halina po kayo, Mang Maing. Julia, pasuyo nga anak. Ipagtimpla mo sila ng kape." "Opo, Mami," sagot naman ng anak at agad naglagay ng brewed coffee sa 3 tasa at iniabot sa 3. Ibinigay niya na rin ang garapon na may lamang asukal at creamer para sila na ang balang mag-estimate kung gaano karami ang gusto nilang ilagay. Ilang saglit pa ay tapos na ang ginang at katulong sa pagluluto ng mga pang-almusal at hinain na agad sa 3. Sakto namang kalalabas lang ni Nurse Tia mula sa kwarto. "Oh, Tia, gising ka na pala. Halika na rito, Iha. Magsisimula pa lang sila mag-almusal." Maraming salamat po, Ma'am." Magalang na sagot pa ng dalaga, pero halata sa mukha na nahihiya ito dahil hindi man siya nakatulong sa pagluluto at late pa siyang nagising. Nahihilo pa rin kasi siya at may hangover.
kaya nahirapan siyang bumangon ng mas maaga. Matapos makakain ay muli silang nagsipahinga. Nagpaalam din si Cindy na aalis muna dahil may mahalaga raw itong pupuntahan. Kinahapunan, pasado 3:00, ay naroon sa sala ang apat. Sabi ni Mang Maeng, "Oh, sige na, magsimula na kayong mamasyal. Medyo magpa-sweet na rin kayo kaunti para isipin ang target natin na magkasintahan kayo at normal na mga tao lamang na madaling mabiktima. Mga kasing edad nyo kasi ang target nila." "Okay po, Mang Maeng." Wika pa ng dalawa at naghanda na para umalis. Nang bumaba naman ang dalagang si Julia, "Tara Dante, sasabay na kami ni Mami na maglakad-lakad sa Tiangge. Gusto niya rin daw tumingin roon ng mga paninda." Napatingin naman si Dante kay Tia at kay Mang Maeng. Sabi naman ni Mang Maeng, "Oo, okay lang yan Dante. Ang target mo lang naman ay mapansin kayo. Kaya walang magaganap na gulo ngayon. Lalo at maaga pa naman at maliwanag pa ang paligid." "Okay po," sagot ni Dante at sabay-sabay na ang apat na lumabas. Naglakad lang sila para ma-enjoy ang maaliwalas na kapaligiran. Pero kung ang plano na maging sweet sa isa't isa, sina Dante at Tia, iba ang nangyari dahil naunang kumapit ang dalagang si Julie sa braso ni Dante. Kaya nailang na si Tia na dumikit pa sa binata. Si Dante naman ay nailang na rin dahil kasama nila ang nanay ng dalaga. Habang naglalakad ay panay ang salita ng ginang na si Cindy. Ikinikwento nito na doon siya lumaki sa bayan na iyon at doon niya rin nakilala si Ali. Schoolmate niya raw ito pero hindi niya pinapansin dahil naiinis siya sa lalaki. Mukhang mayabang ito at arogante, lalo at marami rin ang nagkakagusto sa lalaki noong kabataan pa nito. Pero noong bago sila magtapos ng high school, ay kinausap siya noon ng sobrang seryoso. Ibang-iba sa normal na asal nito kapag kasama ang mga kaibigan. Ipinagtapat raw ni Ali ang kanyang damdamin at sinabing handang magbago at umiwas sa mga masasamang barkada. Basta't bigyan niya ito ng pagkakataon na manligaw. Kahit inis raw sa binata, ang noon ay dalagang si Cindy, ay hindi niya naman maitatangging isa rin siya sa lihim na may pagtingin rito. Kaya pinayagan niyang manligaw sa kanya si Ali. At sa mismong araw ng kanilang graduation ay sinagot niya ito. Magmula noon ay nagtuloy-tuloy na ang pagbabagong buhay ni Ali. Hindi na nakikipagbarkada sa mga tropa na gumagala gabi-gabi para mambabae at makipag-inuman. Habang nagkikwento ang magandang ginang ay tahimik naman na nakikinig sa kanya ang anak na si Julia at si Narstia. Pero si Dante ay malikot ang mata na nagmamasid sa paligid. Noong makarating sila sa Tianggian ay namili sila ng mga panali sa buhok ng mga babae. Kaya tumayo lang si Dante sa may harapan noong pwesto at nagsukat-sukat ng mga shades na nakadisplay roon. Habang nakatingin siya sa salamin, ay palihim niyang pinagmamasdan ang paligid sa kanyang likuran. Hindi mapapansin kung saan siya nakatingin dahil sa salamin naman siya nakaharap at nagsusukat nga ng shades. Hanggang sa may makita siyang dalawang lalaki ang nakatayo sa unahan at nakatingin sa mga dalaga. Naituro pa noong isa si Tia. Namukhaan naman ni Dante ang dalawang iyon at naalalang kasama sila sa 5 tauhan ng mga aswang na danag. Kaya natuwa si Dante dahil alam niyang nakuha na nila ang atensyon ng mga aswang na nambibiktima sa lugar. Hanggang sasabihin ng mga babaeng kasama na tutuloy na sila sa paglalakad. Kaya pasimple na lang din sa kanyang lakad si Dante. Makalipas ang 2 oras na pamamasyal at pagbili ng kung ano-ano, ay nagpasya na silang umuwi. Nagrereklamo na kasi ang dalagang si Julia
na masakit na raw ang mga paa. Kaya sumang-ayon na rin ang nanay nito na si Cindy. Paano, Dante? Okay lang ba sa inyo na umuwi na tayo? O kailangan nyo pang mamasyal ni Tia? Tanong pa ng ginang. Nilakasan naman ni Dante ang boses niya at kinindatan ang ginang para hindi ito magtaka. Opo Ma'am Cindy, pwede na tayong umuwi. Babalik na lang kami ni Tia mamayang gabi dahil makikipagsayawan kami. Ganun ba? Di sige. Kailangan nyo na nga makauwi para makapagpahinga muna ng mahaba. Para handa na rin sa mahabang sayawan mamayang gabi. Okay po, sige tara na. Sagot ni Dante at nagpatuloy na sila sa paglalakad papauwi. Pagkapasok sa loob ng compound ay nanlalaki ang mga mata ng ginang na hinarap si Dante. Dante, ibig bang sabihin, naroon ang mga aswang malapit sa atin kanina? Opo Ma'am Cindy, dalawa sila. Kasama sila sa 5 tauhan ng negosyante na ipinakita ni Cap George sa amin ang mga pictures. Anong ginagawa nila noong makita mo? Nakasunod po sa atin. Itinuro pa nga po nila si Tia at ito si Julia. Kaya dapat hindi lumabas ng bahay mamayang gabi si Julia dahil isa siya sa target nila. Si Tia, isasama mo mamayang gabi? Opo, kaming dalawa ang magsisilbing pain. Hala, nakakatakot naman. Tia, pumapayag ka ba na maging pain? Opo, Ma'am. Hindi na po bago sa akin na makita ng aswang. Maraming aswang sa pamayanan nila Mang Maing. Kaya nga, kapag may papaanakin ako, ay sinusundo ko muna si Mang Maing. Kasi hindi makakapanganak ang nanay kung hindi mawawala ang aswang sa paligid. Dahil parang umaatas ang sanggol papabalik eh. Natatakot yata. Ganun ba? Nakakatakot naman pala roon. Oo nga po eh. Kaya malaking tulong talaga na naroon si Mang Maing. Tsaka mas ikinatuwa ko pa noong dumating si Mang Nasi at si Dante. Dahil pareho rin silang magaling lumaban sa mga aswang. Kaya kahit wala si Mang Maing, ay may nakakatulong pa rin sa akin. Ganun ba? Sige, magmerienda na muna pala tayo. Pagkatapos ay saka kayo magpahinga. Manang Rowena, pasuyo naman po. Patimpla naman ng juice para sa aming 4. Tamang-tama, may binili akong puto cheese doon sa Tiangge. Meron din akong biniling kalamay. Paborito mo yun Manang, di ba? Kumuha ka na rin. Marami naman yung binili ko. Opo, Ma'am Cindy. Sige po. Sagot naman ng kasambahay at agad nang nagpunta sa kusina. Matapos makapagmerienda ay pumasok na si Dante sa loob ng kwarto nila ni Mang Maing at Mang Nasi. Nagulat pa siya noong sumunod rin sa kanya si Tia sa pagpasok sa loob. Wala itong pakialam kahit pa puro sila lalaki na nasa loob ng kwarto. Kumusta ang lakad nyo? Tanong ni Mang Maing. Ayos na po Mang Maing. Nakita ko sinundan kami ng 2 sa mga tauhan ng negosyante. Sabay kuha niya ng envelope na brown at hinanap roon ang larawan ng 2 lalaki na nakasunod sa kanila. Heto po, yung 2 yan na nakasunod sa amin kanina. Hindi nila alam na napansin ko sila. Kaya noong naroon sila tumayo sa may likuran namin at nagkunyaring may binibili, ay nilakasan ko ang boses ko at sinabi kong babalik kami mamaya ni Tia upang makipag-disco. Good job sa inyong 2. Paano Tia? Handa ka bang sumama mamayang gabi? Oo naman po. May tiwala ako sa inyo. Pati na rin kay Dante. Alam ko hindi niya ako papabayaan. Sabi naman ni Mang Nasi. Nako! Nangangamoy pag-ibig rito Makalabas na nga. Gusto ko na magkape. Dante, nag-uwi ba kayo ng pangmerienda na maaaring i-partner natin sa kape? Opo. Maraming kakanin na binili si Ma'am Cindy. Nagmerienda na nga kami Kuya, tara na. Magkape na muna tayo. Mahirap na mamatay rito sa loob ng kwarto sa inggit sa parinigan ng 2 ito. Loko ka Nasi. Natural lang na protektahan ni Dante si Tia dahil kasama natin ito. At sagot natin dapat ang buhay niya. Alam ko naman yun kuya. Pero basta, tara na nga, magkakape na ako. Oo sige, susunod ako.
May mahalaga lang akong ibibilin kay Dante. Tiya, ayos lang ba kung makausap ko muna ng sarilinan si Dante? Opo, sige po, doon na muna ako sa labas. Wika ng dalaga at lumabas na rin ang silid. Ano yun, Mang Maeng? Dante, hindi pangkaraniwang aswang ang makakalaban natin mamayang gabi. Lalo na iyong pamilya ng negosyante. Mga danag sila. Ha? Ano po yung danag? Sila ang bersyon ng mga vampira dito sa Pinas. Hindi sila nagpapalit ng anyo na nagiging halimaw, kagaya ng normal na aswang. Pero mabibili silang kumilos at mababangis. Mahilig sila sa dugo. Doon kasi nagmumula ang kanilang lakas. Kung ang vampira ay hindi kumakain ng laman loob, dahil dugo lang talaga ang bubuhay sa kanila, ang mga danag naman ay walang pili. Kumakain na rin sila ng laman loob, pati sariwang laman. Kaya wala talagang tapon sa kanilang biktima. Kain lahat. Sa tingin niyo po ba, hindi ko sila kakayanin sa laban? Oo, ganun na nga, Dante. Kahit malakas ka pa, kung hindi mo naman sila matatamaan, ay walang silbi ang mga atake mo. Ibig po ba niyang sabihin, nasa panganib ang buhay ko mamaya? Ganun na nga talaga. Iyon ang totoo. Kaya, para walang masamang mangyari sa'yo, ay gagawa natin yan ng paraan. Wala namang palya ang pagdidibusyon mo gabi-gabi, di ba? Para mapalawak ang iyong poder. Opo. Kahit kagabi nga, nagdibusyon rin ako. At natapos ko kahit medyo nahihilo na ako. Mabuti kung ganon. Dahil dyan, ibig sabihin, hindi ka mahihirapan na taglayin. Ito'y pagkakaloob ko sa'yo. Wika ni Mang Maeng habang may inilalabas mula sa isang telang lalagyanan. Noong ilabas ay isa iyong ngipin. Ano yan, Mang Maeng? Yan na ba yung pangil ng kidlat? Nako, hindi. Ngipin ito ng kalabaw sa unang lagas. Alam mo bang nabalian pa ako ng tadyang sa pakikipagbuno sa kalabaw? Maagaw ko lang ito. Ha? Talaga po? Kawawa naman ang kalabaw na binungian nyo. Ano bang pinagsasabi mong binungian? Ang mga kalabaw na tumutungtong sa saktong edad ay may nalalagas na ngipin. At iyon ang magiging mutya. Pero hindi iyon basta-basta ang ibibigay ng kalabaw. Dahil kapag nalaglag iyon, ay kakainin rin iyon ng kalabaw. Kaya kailangan bantayan ng matagal at makipag-agawan. Ang mahirap pa roon dahil hindi lang ikaw ang mag-isa makikipag-agawan noon sa kalabaw. Mararamdaman din iyon ng mga aswang, engkanto at mga laman lupa, gaya ng tikbalang, duwende at kapre. Lahat sila ay magtatangkang agawin ang ngipin ng kalabaw. Kaya kailangan maprotektahan mo rin ang sarili mo laban sa mga nilalang na iyon. At hindi lang din ang sarili mo. Kailangan pati ang kalabaw ay hindi mamatay sa gabing iyon. Dahil mawawala ng silbi iyong ngipin na nalagas kung mamamatay ang kalabaw. Ano pong ginawa nyo? Noong maramdaman kong dumarami na ang nilalang sa paligid, ay naisip kong iyon na ang gabi na malalagas ang ngipin ng kalabaw. Kaya bumili na ako noon ng isang sakong asin. Ginuhitan ko ng asin ang palibot ng bakuran kung saan naroon nakatali ang kalabaw. Nilagyan ko rin ng abo at binuhusan ng pinaghalong gaas at gamit na asyete ng makina. Noong makita kong naging balisa na ang kalabaw at nagsimula nang magsilapit ang ibang mga nilalang, ay sinindihan ko na ang ginuhit ko na gaas at asyete. Kaya nagliwanag ang paligid. Hindi nakalapit ang mga nilalang. Kaya ako na ang mag-isa na naroon malapit sa kalabaw. Pero noong dadamputin ko na iyon, ay bigla akong sinungag. Tumalsik ako, pero nakakapit ako sa sungay niya. Hindi talaga ako bumitaw. Matagal kami nagpambuno ng kalabaw. Marami ako sugat mula sa tusok ng sungay. Pero sa bandang huli, ay nakuha ko rin naman. Noong makuha ko na iyon, ay umupo na lang bigla ang kalabaw. Mukhang napagod na siguro. Tapos yung mga nilalang na nasa labas ng bilog ay nagsialis na rin. Ibibigay ko ito sa iyo
at gawin mong kwintas. Heto rin ang 3 kataga na gagamitin mo bilang susi para mabuksan ang kakayahan ng mutya ng ngipin ng kalabaw. Wala po ba ito magiging masamang epekto sa akin kapag hawak ko na ito? Wala namang seryosong side effect yan. Maliban sa magiging gutumin ka. Madalas kang gutom at mas lalaki pa lalo ang kain mo. Maliban doon ay wala na ako ibang naiisip. Magiging napakalakas mo sumuntok. Kaya wag mong ibubukas ang kakayahan na yan kung hindi naman kinakailangan. Maliban sa lakas ay magiging makunat rin ang balat mo at hindi madaling matabla ng patalim. Kung ang kuko naman ng mga aswang ay hindi ka matatablan ng mga normal na aswang lang. Pero kaya ka pa ring sugatan o saksakin ng mga aswang na may mataas na level o yung mga aswang na gumagamit rin ng itim na mahika. Pero kahit papaano, may kaunting depensa ka pa rin. Maraming salamat po, Mang Maing. Malaking bagay sa akin ang mga itinuro nyo, lalo na itong ibibigay mo. Walang anuman, Dante. Hanggat gagamitin mo yan para lipulin ang mga aswang, ay magiging masaya ako na sa'yo ko yan ipinagkatiwala. Ibig niyo po bang sabihin ay ibibigay niyo na talaga ito sa akin? Kahit matapos natin ang misyon dito? Oo naman. Kahit naman matapos na tayo rito, ay hindi pa rin naman tapos ang misyon natin sa pagtugi sa mga aswang, lalo na roon sa mga masasama at patuloy na bumibiktima ng mga inosenteng tao. Kaya, sa'yo na yan. Ingatan mo at gamitin lang sa tama. Opo, Mang Maing. Maraming salamat po. Ala, sige. Maiwan na kita. Magkakape na rin muna ako. Uwi ka pa ng matanda at iniwan ng mag-isa sa loob ng silid si Dante. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 11. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.